everybody at welcome back na naman sa ating YouTube channel! Tiis, ang init! Pinatay ko kasi yung aircon. At yun lang ulit tayo nakapag-vlog. Sus ko po, Rode. After 2 weeks tayo nakapagpahinga. 2 weeks ba tayo nagpahinga? Opo, 2 weeks tayo nakapagpahinga kasi sobrang busy natin sa work. At speaking of work, kararating ko lang po galing trabaho. At anong oras na ba? 5:16. At katulad ng dati na palagi akong mag-isa kapag kayo umuwi ako dito sa bahay. Nauna akong umuwi kasi po yung aking pong asawa ay mga 5:30 na po siya nakakauwi dito sa aming bahay. At pagpasensyahan nyo na yung maingay kasi may aywan ko, may inaayos yata doon sa kapitbahay namin. At yun, naisipan kong mag-vlog today kasi habang naghihintay tayo sa aking asawa. So, tayo muna yung mag-kwentuhan. At pag-usapan natin sa vlog na to, ano ba yung first impression ko dito sa Bahrain nung tumungtong ako dito, nung unang tapak ko dito sa Bahrain, ano ba yung naging first impression ko. So, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ako po isang OFW dito sa Bahrain ng 10 years na. 10 years na akong nandito sa Bahrain. Simula po noong April 27, 2014. Sunday po. April 27, 2014. Nang hapon po ako nakarating dito sa Bahrain. At umalis ako sa Pilipinas ng madaling araw, nakarating ako dito ng hapon na. Actually, paggabi na yung alas 6 ng hapon. Kasi ang Pilipinas po, ang pagitan po ng Pilipinas at ng Bahrain ay 5 oras po yung pagitan. Mas advanced po yung Pilipinas kaysa po dito. So, umalis ako doon ng madaling araw, siguro mga alas 3 o alas 4. So, siguro mga ano pa lang dito noon. Kung alas 4 sa Pilipinas, mga alas 12 siguro ng midnight sa Pilipinas. So, ganun po yung pagitan. So, nung nakatungto ko dito, ang paglabas ko sa airport, so, syempre, hinanap ko muna yung susundo sa akin kasi yung pong driver na susundo po sa akin, yun yung pong driver po ng company na pagtatrabahuan ko po. Siya po kasi yung sumundo sa akin at nung ako po yung nagbiyahe, mag-isa lang po talaga ako. Wala po akong kasama, wala po akong kasabay, as in solo flight lang ako. May mga instruction yung agency ko sa Pilipinas kung ano yung gagawin ko, tapos kung sino yung kukontakin ko, yung driver namin. So, ayun. Nung nakalabas ako ng ng airport, una ko agad na feel mainit. As in, mainit siya. Kasi, nung time na yun, nagsisimula na po yung yung init. Kasi, although hindi pa naman ganun kainit, pero kung i-compare ko yung init dito, doon sa Pilipinas, kasi pareho din lang naman, summer ako umalis sa Pilipinas, di mas hamak na mas mainit dito. Kumbaga, may-humid din pati nung araw na yun. So, nakarating ako dito, first impression ko, syempre yung mga tao. Nasashock talaga ako kasi syempre sanay tayo sa Pilipinas na mga kasalubong mo. Karamihan is mga Pilipino, di ba? Although may mga foreigner, pero bihira lang talaga. Pero dito nung nakaapak ako, talagang na-amaze talaga ako sa nakikita ko. Kasi nga, iba't ibang lahi yung makakasalubong mo, tapos maririnig mo yung mga lingwahe nila na parang kang alien. Ganun yung pakiramdam mo kasi nga first time mong maririnig yung mga ganung lingwahe, ganung mga itsura. Ganito pala itsura ng Indian, ganito pala itsura ng Muslim, ng Bahraini, ng Bangladesh, ng Nepali, tapos ng Lebanese, ng Pakistani, so and so forth. So ma-amaze ka talaga sa mukha nila na yung makikita mo kasi bago nga sa paningin mo. At nung sinundo na ako nung driver, napakabait ng driver namin. Sobrang hindi ko siya makakalimutan kasi napaka-approachable niya. At saka, ang tagal niya naghintay, grabe yung pasensya niya kasi medyo na-delayed yung ating flight. Flight ko no, medyo na-delayed. So, nung sinundo na ako, na-mix talaga ako sa mga paligid. Sabi ko, ganito pala dito sa Bahrain. Ganito pala ang itsura nila. Kasi pag tinitingnan ko yung mga bahay, as in wala talagang bubong. Hindi katulad sa atin, di ba, maraming iba't ibang klase ng bubong. Merong yero, merong bato, merong, tag dito,
yung mga sinauna pang mga bubong, di ba? Pero OA na pag syempre makakakita ka lang ng mga nipa o kaya mga kugo na bubong doon lang sa probinsya. Pero dito talaga makikita ko mga bahay puro mga bato. Puro mga bato talaga. As in, sabi ko, ganito pala bahay nila. Para silang uniform. Kasi halos pare-pareho sila. Tapos na-amaze ako sa mga nakikita ko. Na-amaze ako sa mga nakikita ko sa mga paligid, yung mga billboard. Sa atin kasi nasanay tayo sa highway, di ba? Napakarami ng billboard. Dito, hindi ganun karaming billboard na makikita mo sa kalye. Hindi katulad kapag napunta ka sa mga bandang Maynila, 'di ba? Papalaki ng mga billboard, 'di ba? Dito talagang hindi siya ganoon ka-OA. Tapos ang makikita mo lang dito, puro mga dates, puro puno ng dates. So nakakita ko ng dates, sabi ko, ganyan pala siya. Talagang ma-amaze ka sa makikita mo. Tapos unang tinignan ko, malinis ba sa Bahrain? Sabi ko ganoon, malinis ba? Nung nakita ko, mga nadanong ko, para din lang pala sa Pilipinas, may part na malinis, may part na makalat. Ang Bahrain po is open country, kaya iba't ibang kulturang nandito, iba't ibang culture ang makikita mo dito sa Bahrain. So nung inatid na ako nung aking aming driver sa accommodation na titirahan ko, so parang medyo konti lang namang adjustment yung ginawa ko kasi ang nakasama ko sa kwarto is Filipino. So ano pa ba yung first impression ko? Una kong kinain yata dito na pagkain aside sa Filipino is biryani. Yun yung unang-unang try ko ng biryani na hindi ko makakalimutan. Talagang naku-curious ako doon sa lasa kasi nga yung rice kasi niya hindi kasi katulad sa atin na talagang yung maliliit yung butel. Dito kasi yung basmati, kasi siya mahaba siya. So naku-curious ako doon sa rice niya. And at the same time, yung chicken biryani, kasi maraming klase ng chicken biryani. Maraming klaseng biryani, chicken biryani, mutton, beef. So iba't ibang klase ng biryani meron. So na-try ko noon is chicken biryani. Parang na-curious ako sa lasa kasi maraming mga seasoning, marami kang malalasahan na iba't ibang klaseng seasoning sa dila mo, sa lalamunan mo. Pero overall, nasarapan naman ako doon sa biryani. Kaya lang syempre, iba pa rin yung kapag yung comfort food mo, 'di ba? Tapos pagdating naman sa mga tao, nag-adjust din ako sa iba't ibang klase ng mga tao. Especially the way sila magsalita. Grabe, parang yung tone ng boses nila, may one time nga na-experience ko nung nasa trabaho ko, akala ko galit kasi meron silang tono na mataas na parang kala mo galit. Pero sabi ko, galit ba sila? Magkaaway ba sila? Pero hindi daw galit yun. Normal pala. Sa atin din naman may ganun din naman part na para kala mo galit. Pero dito makukulture, masyasya ka kasi nga iba kasi iba-ibang lahi kasi. Kaya parang maguguluhan ka kung saan ka mag-a-adjust, 'di ba? Kasi nga open country. So kumbaga hindi ka lang hindi ka lang mismong Muslim culture mag-a-adjust. Kumbaga sa lahat ng makakasalubong mo. Tapos sa mga amoy. Sobrang nag-adjust din ako sa mga amoy. Kasi, syempre, aywan ko. Although sa Pilipinas, meron naman mga, di ba, meron naman mga, pagdating sa hygiene, meron din naman ganun, di ba, sa Pilipinas. Pero hindi, parang, kinapos. So, dito din, meron din ganun. Pero hindi ko na masyado binigdil yung ganun kasi kumbaga nasanay na rin lang ako. Dahil sa tinagal-tagal ko dito nasanay na rin ako. Although kapag naamoy ko sila, alam ko na kung anong lahi ito. Kumbaga para may mga tribo-tribo sila pagdating sa amoy. Tapos sa mga tao dito, yung mga Muslim dito, yung mga Bahraini, may mga naging kaibigan ako mga Bahraini. Up to now, mga kaibigan ko pa rin. May ilan naman na okay sila, may ilan na medyo
alam mo na, syempre, hindi naman pare-pareho ng tao. May mabait, merong hindi, merong sakto lang, merong deadma. So, ganun din naman sa Pilipinas. Kumbaga, hindi talaga ganun kalaki yung difference pagdating sa Pilipinas. Kasi, di ba, sa Pilipinas, iba't iba din naman nga lahi. Pero dito, medyo nahirapan ako sa mga, especially kapag during Ramadan, syempre, may mga rules kasi dapat na sundin mo, o kahit na sabihin mong open country to, may mga rules pa rin na dapat kang igalang one time, lalo na doon sa mga lugar na medyo dapat i-avoid mo. Like for example, may experience kami noong kami mga magkakatrabaho, nung nag-Jollibee kami, nag-picture muna kami sa labas ng Jollibee. Tapos hindi, syempre sesiramin, first time makakain sa Jollibee. Tapos yung pala, nag-picture kami, yung background namin is yung police station. So tinawag kami ng police, sabi sa amin, "Oh, bakit nag-picture kayo? Hindi niyo ba alam na bawal 'yan? Akin na yung cellphone niyo." Akala ko talagang ikukulong kami. Buti na lang meron kaming kaibigan na Bahraini na siya yung nakipag-communicate. So kinuha yung cellphone namin tapos dinilit. So yun, may mga restriction din kasi. Tapos yung mga babae dito, syempre hindi mo pwede silang kuhanan ng... Kaya, like for example, kapag magbi-video ka, kaya ako pag nagva-vlog, lalo na kapag sa labas, talagang maingat ako. As much as possible, ayoko nung crowded, ayoko nung may mahagip do sa aking vlog. Kasi nga, ay syempre, yung mga babae, syempre, dapat hindi mo sila ipapakita, diba? Kumbaga bilang paggalang mo na rin sa kanila, bilang pagsunod mo na rin sa kanila mga rules, diba? Tapos dito, simbahan. Nakapagsimba naman ako dito. Dito, iba't ibang klase nga din ng simbahan. Merong Baptist, may Pentecostal, may Born Again, may Hindu, may Iglesia ni Cristo, may Katoliko. So, iba't ibang klase ng simbahan. Kaya dito, marami kang pwedeng simbahan. Kaya lang yung sinisimbahan na ko dati is malayo. Malayo dito sa area namin. Kailangan ko pang mag-rent ng taxi kada magsisimba ako, and it takes time din kasi malayo nga siya. Kung dito lang mismo sa area namin, mas maganda sana. Kaya lang dito sa area namin, nandito kasi isa Katoliko, Born Again yata yun. Syempre Baptist ako. So wala dito yung sinisimbahan ko, nasa ibang place. Tapos ano pa ba yung in-adjust ko? So, yun lang muna yung pag-usapan natin kasi andyan yung asawa ko, dumating na siya. At sa susunod na lang. Iba ng kulay. Vlog na naman. Ha? So, sa susunod na lang yung continuation. Kasi meron na tayo, meron na sa ating mong gugulo. Sa susunod na ulit yung, yung kasunod. Ay, sorry. Ay, ingat pala doon sa atin, sa mga kababayan natin sa Pilipinas, na may bagyo. Keep safe. Although yung family naman namin is okay naman sila. Hindi naman sila binaha. Pero doon sa mga binaha, nakakaawa. Lalo na yung mga doggy, na daming mga naiiwanan sa bahay. Diba? So, keep safe. So, hanggang sa susunod ulit na vlog, sa susunod na lang natin itutuloy. Huwag mo makalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel at click mo na rin yung notification bell para every time na mag-upload ako ng video, updated kayo palagi. Bye-bye! Nandiyan na si Commander eh. Nakakahiya na. Bye-bye!